I will read the scriptures. Sundan nyo na lang po ako. Sa Romans chapter 9, ang ating pong message ay manggagaling sa chapter 10. But I will read first yung introductory ng aking message. Ang sabi sa chapter 9, verses 1 to 3, I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. And then let's go to chapter 10. I'll just read verses 1 to 4. Chapter 10 of same book, Romans. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal for God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Yung pong chapter 10, or yung books of Romans ay sinulat ni Apostle Pablo. And especially itong chapter 9, chapter 10. Ito po ay binabahagi ni Apostle Pablo yung kaibahan, in difference, sa pagitan ng righteousness ng law against the righteousness of faith through the Lord Jesus Christ. Okay? Pinaghambing niya yan. Pinaghambing niya. At hindi sinasabi dito na mas mataas yung righteousness from the law, but instead, sinabi niya na mas mataas itong righteousness na binibigay ng Panginoong Kristo. Nasa taas yan kasi it is based on faith. Okay? At ang mga Hudyo, siyempre, for the last hundreds of years, for 300 years, 3,000 years, since the Canon Scriptures, they are under the Torah, they are under the Old Testament. Talagang strictly sila sumusunod. No? At ang akala nila, by accomplishing the Ten Commandments and the precepts, ang lahat ng utos, akala nila they are righteous already with that. Pero hindi no? Nakita natin na wala talagang makakasunod sa anumang kautusan at lahat sila bumabagsak. Ang nangyari naman, because of that, so ang ginawa ng mga false teachers at that time, dinagdagan nila, mahirap na nga na sundin, dinagdagan pa nila ng dinagdagan ng mas marami pang kautusan na hindi naman sinabi ng Diyos. Kaya lalong humirap. Kaya ngayon, ang isiisipin ngayon ng mga Hudyo, nasunod ko, righteous ako sa Panginoong Diyos. Pero hindi pala ganon. Ang pagiging righteous natin ay dahil lamang sa pananampalataya dahil doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Doon tayo makakakuha ng kanyang righteousness. So, sa verse 9 at saka sa chapter 9 at saka sa chapter 9, nakita natin dito na mayroong burden. May bigatin ng puso si Apostle Paul. Sabi niya sa chapter 9, I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Okay? Sino po sa atin dito ang mayroong continual sorrow and heaviness in our heart? Broken-hearted? Busted? Nakipag-away sa asawa? Nakipag-away sa magulang? Sa mga anak? No? Normal yan sa family, di ba? Nakipag-away sa boss? Naku, wala na akong trabaho bukas. Okay? So, pero si Pablo po, iba yung kanyang burden. At makita natin dito yung kanyang kabigatan sa puso. Sabi niyo, continual, tuloy-tuloy. And that is, makita po natin yung kaligtasan ng bansang Israel. Yun ang kanyang burden, yun ang kanyang kabigatan ng puso. At ito po ang ating titignan niyo. Kasi natutuwa po ako sa church na ito. No? Pag nakikita ko yung mga post, kasi nga malayo kami, Brad Jojo. So nakikita lang namin yan through messages, announcement, sa mga post ninyo, no? Na very active sa soul winning, yung mga young people, tsaka yung mga young, ano ba tawag doon? Young adult. Meron bang young adult? May old adult?
So kami, mga oldest adult na ba, tawag nito? Adult na young pa, no? Ang bihira. Sige, pagbigyan namin kayo. Pero, natutuwa kami na makita na mayroong kumikilos, mayroong gumagalaw, especially sa evangelism. Mahalaga po yun eh. Tulad ng puso ni Pablo, di ba? Andun yung burden niya sa evangelism. Andun yung bigat ng puso niya na magkaroon ng evangelism sa bansang Israel. Pero tayo, hindi, pwede tayo sa mag-evangelism sa Israel. Number one, may gera ngayon. Okay, ayoko sinong pupunta sa atin doon para magturista, wala siguro, no? Kung meron man kayong tourist visa doon, siguro saka na lang. Pero sa atin, hindi tayo po pwedeng sabihin natin, dapat may kabigatan din ako sa puso sa bansang Israel. Hindi na. Hindi. Kasi si Pablo ay Israelite. Kaya ang kanyang puso nasa bansang Israel. Tayo ngayon, mga Pilipino, okay, ang puso natin, huwag natin dalhin sa ibang bansa. Dito muna tayo sa Pilipinas. Dito muna tayo sa Luzon. Dito muna tayo sa Cavite. Di ba? Dito muna tayo sa Bermosa, tulad ng ginagawa ninyo mga kapatid. At nakakatuwa po yun. So andun yung burden, andun yung bigat, andun yung diin sa puso na magkaroon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nakapagpapalaya sa kasalanan. Di po ba? So sabi niya, tayo, as we have heard from previous messages kanina, since this morning, palagi natin naririnig yung sovereign. We are a sovereign gracer. Okay? Ano pa sa Tagalog ng sovereign? Ang galing ni Pastor Mark. Amen. Makapangyayari. No? Malalim na Tagalog yun. Okay? Sabihin nun ay anuman ang bagay na gustuhin ng Diyos, mangyayari. Okay? At the first time ko narinig yan, yung sovereign, ay sa aming church sa Pandakan. At ako'y bored. Kasi parang masyadong malawak. Young people pa ako noon eh. Masyadong malawak, no? But the later on, natindihan ko na iba pala yung ibig sabihin ng sovereign. Because we think of sovereignty of God as sa ating buhay, sa mga leaders, scriptures kasi sinabi sa mga bansa. Pero when it comes to personal life natin, parang hindi siya sovereign. Ako sovereign sa buhay ko. Pero that is not the case. No? Even sa kaligtasan po natin, ang Diyos ang makapangyayari. Okay? But we don't know the whole mystery. But it's true. Okay? At ang ating pong kaligtasan, of course, is since we're talking about Romans, ay makikita po natin yan sa yung sovereignty of God sa ating pagkaligtasan, which is one of the isa sa mga paboritong verse natin ay sa Romans chapter 8, diba? Yung 8:28 and 29. Sabi sa 29, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. So yan yung ating pinagbabasihan. Isa sa mga pinagbabasihan natin. That God is really sovereign. Pero tandaan po natin, yung sovereignty of God sa salvation, hindi po yan bumabaksak sa langit ang isang tao, tapos sabi niya, ay naligtas ako. Okay? Hindi yan ganun automatic. Hindi ganun ang kilos ng Diyos. Na bigla may tatakbong tao dito, sabi, niligtas ako. Bakit? Paano ka niligtas? Basta niligtas ako. May nangyayari sa buhay ng tao. May ginagawa ang Diyos sa buhay ng tao. May pinaiintindi sa tao. At may ginagamit ang Diyos para marinig yung Ebanghelyo. Yun po ang ating task. Okay? Yan po yung ating trabaho para sa mga lost soul. So, sa paglalakad-lakad po dito, siyempre, yun naman ang aim natin, diba? To evangelize, to share the gospel. Iba mayroong magaling magturo, magaling mag-preaching, iba magaling kumanta,
Maraming mga talento, no? Maraming mga ginagamit ng Diyos. Ngunit isa lamang po yung talagang pinaka-tutok, no? Rurok, pick, that is evangelism. No? Last time, nagtayo mga men dito, nagpunta ng park for a mission conference. Di ba? Yung mga nakasama. And the title was, ano ba title nun? Nakalimutan na. Oh. Kukunin natin yun. No? About preaching. Diba? Pag how to prepare preaching, parang ganon. And we are blessed, ano? Kasi blessed din ako doon. Diba? Paano mag-preach about pastors. Diba? At maraming seminars and conferences nag-deal about preaching, how to make a sermon. Okay? Mga approaches. In fact, ano niyan eh, it's already an art. Sometimes it's a science already. No? Talagang dapat sundin mo to para maging maganda ang preaching mo. Kaya nga lang, minsan naging ano na, hindi na preaching, mga life coaches na eh. Pero hindi yun ang tamang preaching, ano? That was good. I'm saying na maganda yun. No? Pero bakit? Ito, this is just my observation. No? Lately lang ito. I'm not saying the general. Pero maganda rin sana, since we're talking about evangelism, magkaroon din tayo as a church ng conference about evangelism. Hindi ba? Kasi kung yung mga pastors, yung mga leaders uma-attend para mag-preach, paano naman tayo? Pupunta tayo sa kalsada. Di ba? Pero nagawa na natin noon yan eh. Oo nga, nagawa na natin noon yan, pero nakalimutan din natin. Di ba? Kung halimbawa may dumating na tao at matanong sa'yo, paano ako maliligtas? Ay, dikon, kausapin mo to. Ganun ba? Hindi, dapat tayo mismo, meron na po tayong, alam na natin gagawin. So, para din yung skill. Di ba? Kung ang pagbibigay ng preaching, pagtuturo, merong certain skill, ganun din po ang pag-evangelize. Hindi ko sinasabi na dapat very skillful ka. Pero there should be some progress sa buhay natin na inaayos natin, ginagawa natin. At nakikita natin, kulang ako sa ganito, mahihain ako sa ganitong aspect. I-improve ko. Yun ang sinasabi ko. But of course, andyan pa rin ang Diyos. Hindi po ba? Sapagkat anything na ginagawa natin repeatedly, nagiging mas maayos. Diba? Kung patuloy kang nagpipreach o nagtuturo, aayos yan. Diba? Basta siyempre, tinitignan mo rin sarili mo. Ngayon lahat na ng preaching, teaching, singing nasa live, FB. Kaya minsan tinitignan ko sarili ko, pinapanood ko uli eh. Ay, ganito ba sinabi ko? Parang mali ah. Ay, mali yung action ko. Panay ako ganun ah. Hindi mo na ako... Kaya, it's also maganda na re-reviewin din natin yan. Hindi po ba? Para before, sa Riyadh pa ako, I'm talking about Riyadh. Every time na magpipreach kami, ito napansin ko ito eh, Brother June. Mga oldest adult. Palagi kami may bote, ng tubig. Diba? Tanda mo ba yan? Kasi nga, dry doon, tapos may aircon. Kasama na siguro yung kaba doon. Tutuyo ka ng laway. So, inom kang tubig. Pero later on, parang nakakawala ng focus. Di ba kasi, gusto ng tubig, tapos kulak. Parang nakakawala ng focus. Of course, as we go on, practicing, preaching, teaching, nawala. Diba? Nawala namang unti-unti. So, ganon tayo, no? Ngayon, in evangelism, ganon din po. Ngayon, sa atin pong task, ay meron po akong 4 dito sa mga verses na to, na importante na mabigyan po natin ng pansin. Naku, abot ata ako ng 2 oras ito. Number 1, ayon po dito sa chapter 10, ang aim dito ay that Israel might be saved. Yun ang aim, Yun ang aim. Pero merong ginawa, may ninais dito si Pablo. The first thing, makita natin sa verse 1 is that my heart's desire. Merong siyang desire. Yung muna importante eh. Merong kagustuhan, merong
lamdamin ng puso niya. At yung desire na yan ay galing sa puso. Merong kabigatan, di ba? Merong nagtutulak sa kanya. Yun yung desire. Importante sa isang evangelist, sa isang nagsishare ng gospel, na talagang merong desire, hindi lang nakikisama. Ay kasi sinama ako ni Brother Michael. Sige na nga, nakakaya eh. So, hindi magandang pagkilos para sa Panginoon Diyos yun, di po ba? Kailangan natin yung merong desire. At pansinin po natin, sa panahon na ito ni Apostle Pablo, ang tingin ng mga Hudyo kay Apostle Pablo ay kaaway. Diba? Kayo ba pupunta sa inyong kaaway at bibigyan nyo na evangelism ng ebanghelyo? Siguro sa ibang tao, mamatay ka na sana. Diba? Yung mga normal. Pero tayo hindi. No? Kahit na sinong tayo, kahit kaaway pa yan, no? When we have the opportunity, we should give the gospel. But there should be a desire. Amen. And that desire should come not because of promotion, not because of, papasusulat yung pangalan ko dito, na magkakaroon ng maraming star. Parang yung Bible reading, Hindi dapat. There should be a desire for salvation of that person. So that comes, sabi nun sa scripture, that comes from the heart. That desire comes not from the mind only, no? Not from desire para ikaw ay maging sumikat, para ikaw ay maging matanyag na, uy, marami na ako na-share ng gospel. Mahirap pa sabihin mo, marami na ako na-save. Pangit pakinggan, no? Marami na ako na-share ng gospel. Hindi, tayo ay nag-share ng gospel, ng ebanghelyo, at ang desire na yun galing sa ating puso. So yun ang number one. Dapat mabigat yung desire natin, no? Tulad nung nakita ng ating Panginoong Jesus in Jerusalem sa Matthew chapter 9, no? Verses 35 and 36. He was moved with compassion, di ba? Kasi sabi niya, Panginoon, para silang mga walang basahin na nga natin. Matthew 9, 35, 36. Para hindi ako magkamali. Mm. 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they were fainting and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So, yun po. So yun ang aim, yun ang reason why we are sharing the gospel. Yung desire natin na maligtas yung ating kapatid, yung ating asawa, yung ating kamag-anak, yung ating kaibigan, yung ating kasama sa trabaho, there should be a desire na manggagaling sa puso natin. Matinding pagnanais. Sapagkat kung wala po talagang desire, walang pagnanais sa puso natin, gagawin natin ng isang bagay na sa Arabic nga, sway. Ano sa 50-50. Di ba? Ayaw mo diwag. Ikaw na nga sinisiran ko ng gospel. Ayaw mo diwag. Ikaw pa matigas ng ulo. Nasa akin na nga, nus-nus pala. Nus-nus. 50-50. Sway is unti-unti. Yeah. Sabihin, hindi natin binibigyan ng 100% kung ano yung dapat natin gawin. Especially in sharing the gospel. Because there was no enough desire from our heart. So, it begins, yung desire po na yan, it begins when we care about the person. Diba? Pag meron tayong concern sa tao na yon. Kasi kung wala tayong concern talaga sa kaluluwa ng tao na yun, we will never desire to share the gospel. Pagka meron po tayong concern sa isang tao, we will do something. Di ba? Gagawa tayo ng isang bagay. Okay? Gagawa tayo ng paraan. We will practice how to approach him. We will think of things na pwede natin gawin para makuha natin yung attention niya. Para makinig siya. So that is
caring. No? Meron tayong malasakit, kaya tayo po yung nagsishare. Kaya when we deal with them, we should think about them as prospect sa soul winning natin. Isa sa mga napansin ko, marami ako napapansin kasi malayo ako no? But it should be, take it as a concern. Isa sa mga prayer list is, I don't know if there, prospect for soul. Okay? But labas lang tayo dyan, mga kapatid. You don't need to look for a prospect. Ang daming kaluluwa dito Siguro baguhin lang natin yung, kung meron man ganun, I forgot already. Okay? Kasi we don't need to pray, Panginoon, bigyan mo po ako ng kaluluwa na masisave. Kasi every time lumpas tayo ng bahay, prospect yung tao na yun Sumakay ka ng bus, prospect yung tao na yun No? Yung kasama mo sa kwarto na unbeliever, kasama sa trabaho o sa school, it's already a prospect. Ba't magpipray ka pa, Panginoon, bigyan mo ako ng prospect? Andun na yung prospect sa tabi mo. Andun na yung prospect sa tabi natin. Hindi pag-pray natin, Panginoon, bigyan mo ako ng care para sharean ko ng gospel. Ito ang katabi ko. Hindi po ba? So, kailangan natin ng malasakit sa ating puso. Tapos, yung desire po dito is just not a simple wish. Meron tayong wish program no? Maganda po yon. Kasi pagka yung iba, yung desire, kasi marami naman tayong desire diba? Sana ay gumaling ka na. Yan. Halimbawa, meron tayong desire kay Pastor Marco na gumaling na siya, ano man ang kanyang kagalingan. Pero wala naman tayong talagang pwedeng gawin na magic para siya gumaling. Unless, of course, financial. Okay? Kaya inuulit ko ulit sa inyo, sa ating mga kapatid. O kaya naman, mayroong isang tao na mayroong problema. So we wish them good. Sana ay sumigla ka na, sana ay mawala na yung problema mo. Pero actually, yung wish natin yun is good, pero hanggang dun lang tayo minsan Diba? Sana wag nang bumagyo kasi meron kaming ganitong gawain. Pero we don't hold the weather. So yung ating desire, yung ating wish, andun lang sa good wish. But the desire to share the gospel, meron po tayong pwedeng gawin. Meron tayong pwedeng action, meron tayong task na dapat gawin. At tandaan natin na ang answer, ang sagot lamang sa kaligtasan ng naliligaw na kaluluwa ay evangelism. Wala nang iba. Okay? At tayo, mga kapatid, ang instrumento na ginagamit ng Panginoon Diyos. So there should be a desire that's coming from the heart. Meaning, the whole of our life na yun. Okay? It should come. Very clear naman po dyan. Number 2, again, Romans 10:1. Heart's desire and, ano yung susunod? Kasi Bible study ito and prayer. Yan, prayer. So, from the heart, saan pumunta? To the knee. Bakit? Luluhod ka, mananalangin ka Diba? Remember, 2 Wednesdays ago, yun yung tunuro ng pastor, diba? Positions of prayer. Tandaan nyo? Amen. Isa sa sinabi niya yung kneeling down. So, sa ating desire, dapat pala sundan natin ng panalangin. Diba? Combination. O, hindi lamang puro desire. Dapat po tayong manalangin. And kung kailangan nating manalangin ang nakaluhod, then manalangin po tayo nakaluhod. Kung kailangan po nating manalangin ng palagi, madalas, manalangin po tayo. Pray for our prospect. No? Give a name. Panginoon, pinapanalangin ko po ito, yung kapatid kong ito, na matagal ko nang sinashare ng gospel. Panginoon, ito pong kapitbahay namin na palagi kong nakikita araw-araw sa paglabas namin ng bahay. Palagi ko siya nakakasabay. Tulungan mo po ako siya ng gospel. So, pinalangin po tayo. No? Mahalaga po yun. At hindi na ko na siguro kailangan pang bigyan pa ng napakahabang emphasis yung panalangin. Dahil alam ko naman tayong lahat ay nananalangin Or at least, dito, nakikita ko na nananalangin. Okay? Mahalaga po yung panalangin yan.
during prayer meetings, no, sino yung mga madalas na, sabi pala ni Brother John, sila-sila lang, ano? Pero doon sa mga sila-sila na andi dito, because of some opportunity na hindi prepared sa iba na makaten, sino yung naiiwang nananalangin? I mean, yung mas matagal manalangin? Usually, mga girls, no, mga ladies, ano, ang tagal nilang manalangin, ano? Ba't ganun? Ba't ang men, ang bilis manalangin? No? Masama ba yun? Hindi. No? So, siguro, we should appreciate the ladies, ano? Kasi pag nanalangin sila, talagang matagal talaga. Mahaba. No? Unless nanalangin na yung men, tapos nagkukwentuhan pa sila. Hindi naman. Okay, amen. So, we need to pray. Manalangin po tayo. Kasama nung ating prospect. Manalangin natin. At ang example natin, pagka sinasabi, ito nga si Pablo, ito nga sinabi niya, it is my heart's desire and prayer. So, gawin din natin. Ito, scriptural text na yan. Ang sasabi, ito yung motivation natin na pwede natin gawin. So, our desire, bigay natin ngayon sa Panginoon. Panginoon, ito po yung desire ng puso ko. Nalalaman ng puso ko. Kailangan po kung mag-share ng gospel. Tulungan mo po ako. At kung ano po ang ating ipinapanalangin palagi, yun ang desire natin. Diba? Okay, halimbawa, tingnan natin yung ating prayer list. Personal prayer list. Number 1, ano? So, sa isip nyo na lang, ano? Number 2, ano? Number 3, ano? Malalaman natin yan kung ano talaga yung desire ng puso natin sa pamamagitan ng our personal prayer list. Ngayon, kung wala kang prayer list, sabog-sabog na lang yun, kung ano lang maisip natin. Pero I'm sure meron, hindi po ba? If you are a student, siyempre, palagi mo pinapanalangin, sana makapag-aral ako, sana makapasa ako. So, yung focus mo sa pag-aaral. Hindi ko sinasabing masama yan. Talagang dapat ganun. Pero asan yung listahan natin sa sharing the gospel? Nasa huling-huli. So, ano yung binibigyan natin ng diin sa church na to, sa ating panalangin? Okay? So, yun ang ating focus. Kanina nabanggit nga, diba? Yung focus natin sa church pa sa Riyadh. Manalangin tayo, bili tayo ng sasakyan, sabi ni Pastor. Siyempre, kakagulat yun, no? Wala tayong pera. Diba? Wala naman talagang pera eh. Okay? Pero by God's grace, nakabili. Tapos, lupa naman. Wala tayong pera. Pero, by God's grace, ang Diyos may pera. Di ba? Ito naman, building. So, sa atin po, we have already experienced the greatness of God through the answered prayers. Hindi po ba? Naranasan na natin yan. Naranasan na ng bawat isa sa atin yan. And the church, this church, has experienced the mighty work of God. So why not bring our prospect salvation to prayers? Dalhin natin. Diba? Dalhin natin siya. Panginoon, yung mga bata dito, tumatakbo-takbo lang. Maganda yung mga ginagawa ninyo, mga kapatid. But isa lamang, mga kapatid, isang good warning. When you pray for a person, para sa isang tao na maligtas, Panginoon, sana maligtas po ito, maligtas yung asawa ko, huwag po kayong matakot na ang gamiting instrumento ng Diyos ay ikaw. Okay? There's a possibility na ikaw po yung gamitin. Bakit? Kasi ikaw yung nagpipray sa Kanya eh. Ikaw yung nanalangin para sa Kanya. Nasa iyo yung burden, nasa iyo yung desire, nasa iyo yung panalangin na talagang sa puso mo, Panginoon, gusto kong maligtas tong asawa ko, Panginoon, gusto kong maligtas tong anak ko, tong kapatid ko, tong kapitbahay ko, ikaw palagi nanalangin. Then there's a big chance na God will use you. Yes. Diba? So huwag kayong magulat. Ay, naligtas siya sa pamagitan ko. No? Because that has happened many times in the scriptures. Because when we pray a lot,
For certain things, we are deeply concerned about that. Diba? Kung ano yung talaga yung nasa puso mo, you will pray about it. For example, isa pa example, those who pray a lot for the support or help sa church. Naku, ang church kulang ng ganito, kulang na internet, halimbawa, o yung kuryente hindi pa maayos, hindi makapagsabay ng luto at saka ng aircon. So maraming concern. Tapos and then you're praying a lot, then baka ikaw yung answer. You might be the answer. So when you are concerned about things in the church, okay, look at yourself, look at ourselves as the answer. Di po ba? Huwag yung puro turo ganun. Dapat ganun siya, ginawa nila. Di ba? Ikaw pala may concern, and then you can do something. Pray. Then you have a visitors na unsaved. Pray na sana ako yung gamitin ng Diyos sa pagligtas sa Kanya. Di ba ang isa sa mga prayers natin, Panginoon, sana meron na may send sa mga ibang lugar. Di ba? Si pastor nagre-request, kailangan na natin ng isang pastor dito para siya ay probably punta sa ibang lugar. O siya naman ay pupunta, yung pastor na yan, pupunta naman sa ibang lugar. Hindi po ba? Okay, so sino ba nagpipray nun? Parang wala ata, no? Walang person kasi baka siya yung sagot eh. Natatakot. So we have a desire from the heart, then we pray, we go down on our knees, and then verses 14 to 15, so we'll jump tayo doon from verse 1 to 14. How then shall they call on him on whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Verse 15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So the third thing, wala talaga. The third thing, ang pangatlong bagay, we should be willing to go. Hello? Overtime na ba ako? Pinapatayan na ako ng microphone eh. Okay, we should be willing to go. Kasi sabi nga, diba? And how shall they preach except they be sent? Dapat may magsusugo. And we know that the magsisend yan, of course, the church. Okay, the church should send. So pag may nag-send, someone should go. Hindi naman pwedeng mag-send na lang ang church. Open invitation, tapos wala namang nag-go. Kailangan merong mag-go. Kailangan merong lumakad. And God will do the sending, of course. And that is, we can find out in Acts chapter 13. And the sending should be under the authority of the church, the local church. Now, hindi naman tayo po pwede lahat missionaries. Hindi naman tayo po pwede lahat ay apostol. But we are called all to share the gospel. All of us, lahat po tayo. So we can go. Okay, you have the time to go sa kalsada, sa labas, then we go. So from our heart desire, pumunta ngayon sa ating knees, we pray, and then tumayo, lumakad ng ating mga paa. We go. Sa church, maraming ministry, teaching. Okay? Merong preaching, may mga nagluluto, merong ka-choir. But all of these men and women and young people and young adults ay pwedeng mag-share ng gospel. Diba? Dapat nag-share ng gospel. Hindi porket tayo ay meron ng isang ministry sa church ay sabi natin, ay okay na yon, tama na yon. Pwede na sa akin yon. Hindi po.
Isa sa mga natatandaan ko sa mga preaching ni Pastor Nilo, which is doon pa sa Riyadh. At yung quotation na to ay nabasa ko uli doon sa pupuntahan niyang seminar ata. Sabi doon ay, the church that don't evangelize will fossilize. Okay? Ang ganda yun. Tandaan ko na sinabi niya sa Riyadh yun eh. The church that don't evangelize will eventually fossilize. Ano ibig sabihin ng fossilized, no? Pag ang isang church, hindi nag-share ng gospel, okay? Status quo, yun lang ang mga members. No? Sila mag-aanak lang. Ano nang nangyayari? After 10 years, sila pa din. 20 years, sila pa din. Unti-unti mamamatay yun, siyempre matanda eh. Ano naiwan? Wala na. Kaya fossil na lang. Dry up na, natuyo. Kasi nga, there is no evangelism. So, importante po ang evangelism. So, yung caring natin sa puso, yung pagmamalasakit natin na nanggagaling sa puso natin, tapos tayo po nanalangin, so we should be willing to go. Kaya sa WIS program, sabi, let's go this Saturday. Of course, may mga trabaho, okay? But those who are available should go. Po ba? Should go. And then number 4, and how shall they hear without a preacher? Okay? A preacher here, generally, in the time of Apostle Paul, ang ibig sabihin po ng preacher, nagsasalita. Kasi wala pa naman doon, diba sa mga TV natin ngayon, pagka mayroong nagsasalita, mayroong maliit na bilog sa corner ng TV, tapos sign language. Noon wala pa eh. Pag sinabing preacher at that time, anong ibig sabihin noon? Nagsasalita talaga. Okay? Yun po ang tinuturo ng scripture natin. No, kailangan, hindi lamang maganda po ang buhay natin, nakikita ng ibang tao na Kristiyano tayo. And that is given. No? Dapat tayo ay mabuhay ng isang tunay na Kristiyano at mapansin ng mga tao sa labas na tayo ay kakaiba. Ngunit kailangan din po natin na sabihin na tayo ay Kristiyano at sabihin natin ang ebanghelyo sa mga tao. Kaya ang sabi po dito, and how shall they hear without a talker or a preacher? Kailangan sabihin po natin. Meron ako ng isang nabasa, sabi daw ni who's this? Saint Francis of Assisi, preach the gospel at all times, when necessary, use words. Okay, parang confusing yun, ano? How? Sabi, preach the gospel at all times. When necessary, use words. When necessary, use words. When it's not necessary, don't use words. Parang gano'n, di ba? So, ibig sabihin lang nito, share the gospel by your life, by your godly life, by your good manners. But that is not enough. Ang sabi ng scripture natin, how shall they hear without a talker or a preacher? Di ba? Kailangan po nagsasalita tayo, mga kapatid. We don't have to be a silent Christian. Huwag tayo mag-secret. Very secretive, no? Kasi mawawalan ako ng trabaho. But we should be a talking Christian. We need, because words, kasi po, ang mga salita po, it conveys truth. Di po ba? When we say words, it conveys truth. Okay? At yung truth na yan, kung ano sinasabi natin, may pa-explain natin na maayos. Yun po, yun ang maliwanag eh. Pero kung ang tinitignan ng mga ibang tao ay yung buhay lang natin, ang bait niya siguro, Muslim ito. Di ba? Ang bait-bait nitong taong to. So, malabo. Di ba? Hindi maliwanag. But then when we speak, sabihin, ba't ka mabait? Kasi meron akong Panginoong Diyos eh. O, diba? Then, yun, nagkakaroon ng clarity ngayon kung ano yung nakita sa ating buhay. So, there should be some kind of telling
saying, proclaiming the gospel. So apat, ano? There should be desire from the heart. You pray, we pray, then we go, and then we speak the gospel. Now, I will end with this, ano? I will give you a good example or a recent example. Hindi ako pupunta dun sa mga old missionaries na talaga naman nag-suffer, na pinapatay talaga, yung mga old missionaries na nagpunta sa ibang bansa. But I will give you an example of just recently na nakausap ko. Kasi nga na-encourage kasi ako doon pag nakikita ko yung mga pictures or news announcement na yung mga ladies nagtuturo sa mga bata dyan, tapos kayo naglalakad, no? Nagbibigay kayo ng mga tracts, no? That's very encouraging for us, for me na malayo, no? That it's a good work, it's a very, very godly work. But when we look at result, sometimes it's very hard. But walang result. I'll give you a very good experience. Okay. Just recently, I have talked to nakausap ko yung pinsan ko na sa dati kong church. Then, sabi ko, kamusta na yung church niyo? Kamusta na yung dati ng church natin? Ang ganyan, marami na. Meron ng mission churches, sa Marinduque, Mindoro, tapos meron na rin sa Laguna. Sabi ko, paano nagkaroon sa Laguna? Alam niyo ba kung paano? Ganito, no? Kasi sa Pandacan yung church namin, tapos meron mga areas doon na tinanggal, relocate. Sa tabi ng Coca-Cola sa Otis. Meron pala sila doon Bible studies sa mga bata. Doon sa area na yon, no? So nagba-Bible study, pupunta doon yung mga teachers. Sa mga bata lang yan, mga bata. And then, na-relocate. I forgot where it is, nakalimutan ko. But somewhere in Laguna. Na-relocate, so nawala. Tapos yung lugar na yon, SNR na. Pero nawala yung mga bata, no? One time, merong isang taga doon na binisita nila nung sa Pandacan Church. Binisita nila. Tapos naglapitan yung mga bata. Sabi, teacher, andito na kayo? Nagulat sila. Bakit? Yung mga bata na tinuturuan nila sa Pandacan, doon pala nalipat. Tapos nakilala sila. Alam niyo, with that time, sabi niya, teacher, magturo uli kayo dito. Tapos lapitan yung mga nanay. Bakit? Siyempre nagkakagulo yung mga bata Lapitan yung mga nanay. Ay, kayo po pala yung nagtuturo sa amin dati. Turo po uli kayo dito. Alam niyo po ngayon, church na. So, yan po ang encouragement sa atin mga kapatid. Yung paglalakad-lakad natin dyan, huwag kayong ma-discourage. No? Huwag tayong manghina ng loob. Tuloy lang tayo kasi task yan That was given by God. Hindi naman tayo yung nagliligtas di ba? Kung walang tumanggap ngayon, it's okay. Kung walang manampalataya sa Panginoon, it's okay. Basta our task is to share the gospel. You're a student, you're a worker, you're a mother, a father, share the gospel. At ang fruit sa Panginoon. We don't know when, we don't know where, di ba? Who would know that? Ganun pala nangyari, na-relocate, tapos nagkaroon ng church doon. Amazing. Sabi ko, nakakatuwa. No? I've been away from that church for many, many years. Pero nung narinig ko yun, na-bless ako. And that is my prayer to this church. Sana ganun. So, let us continue sharing the gospel. No matter what, no? Walang nakikinig. Pero meron yan Meron at meron yan. Bahala ang Panginoon Diyos sa sagot sa panalangin natin. So, with that, I end. And sana po we continue on with our desire. Pray for it. And then, we go and we speak. Amen.